Simula nga po nang makuha ng Phoenix Suns sa isang trade si Jalen Green, nagkaroon nga sila ng tatlong shooting guard kasama si Devin Booker at Bradley Beal, kaya panahon na para magtanggal ng isa. At kagaya ng inasahan, plano nga ng Suns, alisin dito ang superstar na si Bradley Beal na halos wala nga pong ambag sa lineup. Payag na rin naman nga itong i-waive ang kanyang no-trade clause basta't ma-trade siya sa isang contender next season. At isa sa mga naibalitang kupunana na willing mag-take ng risk na kunin siya ay ang Miami Heat, kahit questionable parate ang kalusugan nito. Sa dami nga ng mga magagaling na player na hindi nila nakuha sa market at free agency, handa silang gumawa ng malaking move para mabago ang kasalukuyang lineup. Ayaw na rin naman ang front office na panatilihin muli ang lineup sa kasalukuyang roster next year, kaya mukhang si Bradley Beal ang nag-iisang superstar ngayon na pwede nilang makuha sa trade market para lamang mas maging competitive next season. Samantala, alam na rin naman nga ng Los Angeles Lakers ang mismong rason ng kanilang pagkalaglag last playoffs dahil sa sobrang lamya ng front court since hindi nga sila makapalag kay Rudy Gobert. Pero dahil nga sa ginawa nilang pagbabago, hindi na nga nila ito poproblemahin pa dahil meron na nga silang mga legit big man, DeAndre Ayton, Jackson Hayes at maging si Maxi Kleber. Sa tatlong ito, dalawa dito ang pwede nilang pagsabayin, sina Ayton at Kleber. Pansin nga ninyo, isang ang stretch big si Maxi Kleber na pwedeng magamit ni Coach Redick bilang power forward dahil sa shooting nito. Makakatulong rin naman ito si Ayton sa ilalim ng basket bilang kaduo, kaya hindi sila magkakaproblema. Magiging isa pa nga itong advantage ng Lakers dahil magkakaroon sila ng twin tower na kayang umiskor. Parehong merong depensa, kayang sabayan ng kalaban sa takbuhan, kaya kahit man gumamit ng ibang mga teams ng small ball lineup, hindi nga dito madedehado ang Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, 3 araw ang nakakalipas mula ng ofera ng Golden State. Si Al Horford hanggang ngayon, hindi pa nga ito nakakapagdesisyon. Mas lumaki pa nga ang tsansang makuha ito, lalo pat may ilang malalaking pangaran rin na teams ngayon kagaya ng Denver Nuggets ang interesado sa kanya. Pero ayon sa insider, may rason bakit ayaw at hindi muna si Al Horford pumipirma ng kontrata sa Golden State. Una, pinag-iisipan nga nito ang posibleng pagretiro na. Bukod dyan, inamin rin naman ni Al Horford ayaw niyang maglaro sa isang team na tumalo sa kanya noon. Kung inyong ang matatandaan, kasali sa Horford sa mga Boston Celtics player na nang talo at tinalo ng Golden State year 2022 NBA Finals. Kaya ayaw nga po nitong i-betray ang dating kupunan na Celtics, kaya kung sakaling lumipat siya ng ibang team, mas gugustuhin nitong maglaro sa Denver Nuggets kaysa sa Golden State Warriors.